Sila ang 2014 NBA Champions, ang tinawag na The Beautiful Game sa basketball. Suwabe ang ball movement at solid ang system ng buong team. Hindi sila yung puno ng highlights o mga showtime dunks. Simple lang sila maglaro pero deadly. Walang isang player na consistently gagawa ng more than 30 points per game. Pero madaming players ang gagawa ng double-digit points. May sarili silang version ng Big 3 pero hindi lahat inaasa sa kanila. Walang trash talk, walang angas, tahimik lang pero inuwi nila ang panglimang kampyonato ng prangkisa. Natalo sila sa dikit na serye noong 2013 laban sa Big 3 ng Miami Heat. Pero ang lala naman ang bawi nila ng sumunod na taon. Same stage pero tinapos ang Miami Heat sa final sa isang gentleman sweep, 4-1. Yung apat na panalo nila sa finals, lahat yon tambak ang Heat. 18 points ang average lead nila sa apat na panalo na yon. Yung isang talo nila, lamang lang ng dalawa ang Miami. Parang natsambahan lang talaga sila. Pero ngayong 2026, after 12 years, nasaan na nga ba ang 2014 NBA Champions San Antonio Spurs? Tara, pagkwentuhan natin. Una sa listahan ng utak ng team, si Coach Greg Popovich. Yan ang utak ng lahat. Walang superstar dyan. Pag patay-tay ka, upo ka na, may malutong pangmura. Kahit sino ang mainit sa game, kahit last player sa bench, kaya niya ibabad. Iba ang system ng isang Coach Pop. Pinakamatagal na coaching tenure sa isang team. All-time winningest coach din dahil siya ang may pinakamadaming regular season wins sa history. Siya ang coach ng Spurs mula 1996 hanggang 2025. Nag-step down na siya noong 2025 dahil sa mild stroke noong 2024. At ngayon, siya na ang President of Basketball Operation ng San Antonio Spurs. Jeff Ayers o dating Jeff Pendergraft. Backup big man, hustle player sa regular season pero limited minutes lang sa finals. Naglaro pa siya sa Clippers noong 2016 bago naglaro abroad like Russia, Turkey at Japan. At ngayon, bumalik siya sa kanyang alma mater Arizona State University bilang broadcaster at analyst. Aaron Baines, isa pang backup center ng 2014 Spurs. Tumulong sa physical play, interior defense at rebounding, especially sa playoffs. Naglaro pa sa iba't ibang team after ng championship bago tuluyang nagretiro noong 2024 dahil na din sa injury. Bumalik na din siya sa Australia at dun siya naging global ambassador at co-creator ng isang wellness supplement habang nakafocus na din sa kanyang pamilya. Corey Joseph, ang backup point guard at energy guy ng team. Nahirapan lang sa minutes dahil kapalitan niya si Tony Parker at Patty Mills. Pero mabisa pag pinasok gaya nung nag-step up siya sa Game 5 ng Western Finals nung na-injured si Parker. After ng championship, nagpalipat-lipat siya ng team at Orlando Magic ang kanyang huling team noong 2024 to 2025 season. Ngayon, naglalaro na siya sa EuroLeague sa powerhouse team na Olympiacos BC. Matt Bonner. Kung may Black Mamba at White Mamba, si Matt Bonner naman ang Red Mamba. Isang stretch 4 off the bench. Nag-provide ng floor spacing, veteran leadership at 3-point shooting. Gamit na gamit to pag small ball lineup, lalo na sa Western Finals against OKC Thunder. After 2014 championship, naglaro pa sa Spurs hanggang 2016 bago tuluyang nagretiro. After nun, naging analyst siya ng Spurs Sports and Entertainment bago lumipat sa dati niyang team na Toronto Raptors bilang broadcaster. Boris Diaw. Ito malupit to. Ang point forward off the bench. Pero ginawang starter mula Game 3 ng Finals para mag-create ng mismatches against Miami. Pinangunahan niya ang team sa total assist. Mabisa ang kanyang high IQ passes from the post o top of the key. Underrated hero nga daw ng serye. After ng stint niya sa Spurs, naglaro pa siya ng isang taon sa Utah Jazz bago nagretiro noong 2018. Ngayon, siya na ang general manager ng isang French men's national basketball team habang abala din sa kanyang personal adventure like ocean exploration, travel, sailing at diving. Marco Bellinelli, ang key rotational sharpshooter ng 2014 Spurs. Bench player pero may average na 11.4 points sa finals na may 43% sa tres. Ang unang Italian-born player na nanalo ng kampyonato.
After championship, naging journeyman na din at bumalik din sa Spurs noong 2018 hanggang 2020 season. Naglaro sa Italy at doon tinuloy ang paglalaro at nanalo ng multiple championship doon. Nagretiro noong 2025 sa basketball at naging brand ambassador and basketball advisor ng Virtus Bologna, ang team kung saan siya naglaro. Patty Mills, ang vital energy boosting bench scorer ng San Antonio Spurs. Kung Miami Heat fan ka nung time na yon, malamang napapanaginipan mo pa to o lagi mong nadidinig yung pangalan niya sa dalas niyang magpakawala ng tres at clutch shots. Kumana ng 17 points sa Game 5 ng finals para iselyo ang kanilang kampyonato. Off the bench pa yan. After ng championship, naglaro pa siya sa Spurs hanggang 2021 bago nagpalipat-lipat ng team. Nag-announce ng retirement last year, 2025, at naging GM sa University of Hawaii Men's Basketball Program at na-hire din bilang assistant coach ng San Antonio Spurs. Manu Ginobili, ang isa sa big three ng Spurs pero 6-man. Ganyan ka-unique ang role ni Kuya mo Manu. Isa din sa pinaka-iconic na bahagi ng Spurs dynasty. 36 years old na siya nung 2014 campaign nila pero still, binigay niya pa rin ang hinahanap sa kanya ng team. Playmaker, ang spark of the bench, leadership, clutch plays at kakaibang creativity sa court. Si Manu ay San Antonio Spur buong 16-year career. Nagretiro noong 2018 at naging special advisor to basketball operations ng Spurs at niretire din ng Spurs ng kanyang number 20 jersey at naging Hall of Famer noong 2022. Thiago Splitter, ang starting center ng 2014 San Antonio Spurs. Kung Heat fan ka, baka naaalala mo siya sa solid block ni LeBron sa kanya noong 2013. Pero si Splitter ay solid big man at perfect tandem din sila ni Duncan. Solid rebounder, defender at interior presence ang ambag niya sa kanilang championship run. After championship year sa Spurs, naglaro pa sa Hawks at 76ers bago nagretiro noong 2018 dahil sa injury. Agad lumipat sa coaching. Naging assistant coach ng Nets, Rockets at Portland Trail Blazers pero naging interim head coach na din ng Blazers after ng kaso at suspension ng dating coach na si Chauncey Billups. Danny Green, ang pivotal 3-and-D starter ng San Antonio. Parang si Ray Allen to ng finals eh. May katandem pa to nung 2013, si Gary Neal. Ewan ko lang kung natatandaan nyo yon. Pag naghanap na ng space to at nagtatatakbo, yari na, matik. Nag-average siya sa playoffs ng 9.1 points na may 47.5% sa tres. After ng championship sa Spurs, nagkampiyon pa sa Raptors kasama si Kawhi noong 2019 at 2020 naman sa Lakers. Napasama pa sa listahan ng players na nagkampiyon sa tatlong magkakaibang franchises. Nagretiro noong 2024, naging analyst at broadcaster sa ESPN at Turner Sports. May sarili ding podcast, ang Inside the Green Room. Pero nung nakaraan, nandito siya sa Pilas bilang part ng kanyang activities as NBA ambassador. Tony Parker, ang starting point guard at isa sa pinakamahalagang parte ng dynasty ng San Antonio Spurs. Ang French point guard na malupit sa pick and roll at clutch moments. Nanalo siya ng 4 na NBA championship kasama ang Spurs. Pinangunahan ang team sa finals na may 17.4 points per game habang may iniinda pang injury. Isa sa mga pinakamalupit na guard para sa akin pero hindi mo makikita ang pangalan niya sa listahan ng mga top point guards. Naglaro sa Spurs hanggang 2018 at ginulat ang lahat nang lumipat siya sa Charlotte Hornets sa kanyang huling taon sa liga. Pero malaking factor nun ay dahil sa owner ng team at idol ni Parker na si Michael Jordan. Nag-retire noong 2019, nag-focus sa mga business ventures, nagmay-ari ng French basketball team, naging head coach ng French Under-17 national team sa FIBA at na-induct din sa Naismith Basketball Hall of Fame noong 2023. Tim Duncan o Big Fundamental, ang anchor at leader ng team. Sa edad na 38 years old, nag-provide pa din siya ng consistent post-scoring, rim protection at rebounding sa team. Nag-ambag siya noon ng 15 points at 10 rebounds per game sa finals para talunin ang Miami at kunin ang kanyang pang-5 at pang-5 kampyonato din ng prangkisa. Tatahi-tahimik at pangisi-ngisi lang yan pero itinuturing niya ng madami na greatest power forward of all time. Isa din siyang Spur for life. Nag-retire noong 2016 matapos ang 19-year NBA career. Tahimik lang din ang buhay ni Duncan after retirement. Naging assistant coach siya ng Spurs pero nag-step down din after 1 year.
Nag-focus na lang siya sa pamilya. Nag-manage ng kanyang mga negosyo at paminsan-minsan nagbe-mentor din ng ilang mga batang Spurs player like Victor Wembanyama. At last, Kawhi Leonard, ang Finals MVP ng 2014 NBA Champion Spurs. Isa sa pinaka-dominant at versatile two-way stars ng huling dekada ng NBA. Ang starting small forward naging central figure ng team ang nagpahirap sa buhay ni LeBron sa finals. Mula sa pagiging defensive specialist, naging two-way player at naging leading scorer pa ng championship team. May average siyang 17.8 points at 6.4 rebounds na may 61.2% sa field at 57.9% sa 3-point range. Sa lineup ng Spurs, siya na lang ang natitirang active player. Nagkampiyon ulit sa Toronto Raptors at ngayon, part na siya ng Los Angeles Clippers. Binugbog man ng mga injuries, nananatiling dominante every time natatapak siya sa court. At yan ang 2014 NBA champion San Antonio Spurs. May version ng Big 3 pero hindi mo mahuhulaan kung sino ang magdodomina sa isang game. Lahat may kakayahang manguna kahit bench players. Ang finals MVP nila ay may average lang na 17 points per game. Ganon ka well spread ang scoring ng team na kahit bench players ay may average na double digit sa points. Isang tunay na beautiful basketball. Kaya hanggang ngayon, ang legacy ng Spurs Dynasty ay buhay pa rin kahit ilang taon na ang lumipas. Taas kamay ng Spurs fans dyan. Paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.